3. Di ba? Miss Susito, is your camera open? I cannot see your face. I would like to see your face so that I can talk to you. Yes, ma'am. Wait lang po. Medyo naglolo ko po kasi yung camera ko. See. Ito ay 3-4 to, no? 3-4. October 4. 2025. So, Sito. Yes, ma'am. Sige. Anything that comes to your mind when you encounter the word obligation. Ito, ma'am, yung parang kailangan, parang required ka po na, parang, kunwari po, if may utang ka po, kailangan mo pong bayaran yan kasi obligado ka na gawin po yun, ng isang bagay na yun. O, ano yung keyword mo? Obligation? So, obligado. Opo. That's what you're trying to say, Miss Susito. So, Yes po, ma'am. Iba yung... How about you, Miss Joy? Joy... Wait lang. Hindi ko kasi... Brace. Ano ang apelyido nito? Hindi ko makita yung... Di ba sabi ko unahin yung apelyido nyo? Para makita ko yung apelyido ninyo. Yun yung una kong makikita. O, sige, Miss Joy. Ayan. Yes po, ma'am. Good morning. Last name mo, Joy? Brace po. Brace. So, Brace. Okay. Yes, good morning, Miss Brace. Morning Do you po. agree with Miss Susito? Sabi niya, obligasyon. Obligado raw. Obligado. Yes po. Parang kapag una mo po kasing maririnig, what comes in your mind is obligation po. So, agree ka doon sa obligado din. You know, when you are asked to define something, use another word na hindi siya associated doon sa word na dinidefine mo. Halimbawa, use another word except from the word obligation, from the word obligado. So, what comes into mind? Miss Brace. So, there's the term obligation, obligado. Parang pareho lang yun eh. So, what other word comes into your mind when you see the word obligation? Parang it's something po na you have to do. Or, yeah, it's your responsibility po na gawin. Why? Why, Miss Brace? Bakit ka may responsibility? And you are required to do it. Why do you think so? For obligation, parang ano po kasi siya, it's, di ko ma-explain na maayos, pero when you're obligated to do something, it's your responsibility to see to it na it's done properly. Okay. Okay, Mr. Cruz, can you help Miss Bryce? RJ Cruz. Right. Hello po, good morning po. Okay. Kasi po, responsibility kasi po, ito po ay isang legal duty po. Parang kung yung isang tao po ay may something na kailangan gawin, yung isa naman po ay may karapatan na i-demand para doon. So, legal duty po siya and responsibility. Okay. So, basahin mo nga, Mr. Cruz. Ano ba yung meaning ng obligation doon sa ating material, Mr. Cruz? Di ba meron... Wait lang po. Wait lang po, hahanapin ko, ma'am. Sige. Ako na lang habang hinahanap Okay, ni Mr. Cruz. Hindi rin po ako Mr. Ma'am. Thank you. Miss Cruz. Yes, thank you RJ po. nakalagay dito. Okay. Sige. So, Miss, open mo kasi yung camera mo para makita ko. Kasi RJ eh. RJ. Okay, sige. So, Miss Cruz. Okay? So, Article 1156. Open your camera, guys. Ang sabi ng Civil Code natin, an obligation is a juridical necessity. To give, to do, or not to do. The term obligation is derived. Asan na yung ano natin pala, Miss Borja?
Yung na-share mo na ba? Hindi ko nakikita yung material natin. It is derived from the Latin word obligatio, which means tying or binding. So, you are bound daw. You are bound. Kasi, ano ba ang example ng isang obligasyon? Can you give an example of an obligation? Sino to? Naka-raise ng hand. Miss Torrente. No, Miss din to, no? Sige, Miss. Rainiel Torrente. For me, being a mom po, it's obligation din po para sa akin. Okay, obligasyon yon. Kasi, bakit obligasyon yon? Sige nga, Miss Torrente, bakit obligasyon yon ang pagiging isang nanay sa iyong anak? Para po sa akin, kaya po siya naging, sorry sa background noise, ang hindi po sa labas. Parents, being a parents, and even sa Bible, it says, dapat obligasyon natin na palakihin ang mga anak natin. Ganyan po. Na Okay. maging maayos. Kumbaga, tayo rin po kasi ang gumagawa ng tao. So, pagiging nanay is obligasyon para maging maayos yung tao na binuo natin. Ganyan po. That's correct. So, sa Bible, ang legal basis ni Miss Torrente ay hindi lang batas, kundi Biblia. Good one, Miss Torrente. Okay. So, let's Mr. Lopez, Mr. Lopez, Rafael Lopez. Yung question ko kay Miss Torrente. Being a parent, aside from the Bible, tingin mo, anong legal basis, bakit? Kasi mamaya, malalaman natin ano yung, and if you've read the material, malalaman ninyo may limang sources ng obligation, di ba? May 5 lang yon, 5. Kung wala siya doon, hindi daw siya civil obligation, kundi baka natural obligation siya. So, Mr. Lopez, doon sa 5 sources of obligation that we have provided in the material, the study material, tingin mo saan doon nanggagaling ang obligasyon ng isang magulang na palakihin ang kanyang mga anak o suportahan ang kanyang mga anak? Okay? Legal obligation na yun. Legal obligation yun. Yeah. Yeah, that's correct. That's one form of obligation, paying tax. Anong source noon, Mr. Lopez? Yung sa law din yan. Ang nanggagaling obligasyon natin magbayad ng tax, saan galing yan? Di ba sinabi ko na yan nung nakaraan? Nung introduction natin. Our income tax from national taxation. Saan galing yon? National Income Tax Code na NIRC, the tax code. Di ba na-amend yan? In-amend lang nung 2019, the train law. Train law na ang tawag ngayon kasi may mga inamend sila, yung mga dependents, yung mga bracketing, kung magkano kita mo, ganito yung tax mo. Yun ang source nun. Yun ang source ng legal obligation to pay tax. How about hindi nyo alam, magkakaroon kayo ng pamilya o may mga pamilya na kayo, hindi nyo alam saan galing yung obligasyon ninyo na suportahan ang inyong pamilya? It's from the family code. From the civil code itself, from executive 285, 280, the family code, which is part of the civil code of the Philippines. Ang source natin dito sa obligations and contracts, civil code of the Philippines, family code, the provisions on support. Basahin ninyo yon, i-familiarize ninyo, alam ninyo ano ang mga obligasyon ninyo bilang magulang o bilang kung wala na kayong mga magulang, mga ate at kuya, because kung wala kayong mga magulang, you
as siblings, brothers, sisters are required to support each other, the siblings. Okay? At kung ano ang extent nun, sasabihin, graduate na, nagma-masters na, obligasyon pa ba ng mga magulang na pag-aralin sa masters ang mga anak? Malalaman nyo doon. You read the family code. Dapat every one of us na may pamilya, sino bang walang pamilya dito? Are familiar with the family code. Kasi doon nanggagaling yung ating mga obligasyon at mga karapatan. Okay? So, nasa na yung ating material? Okay. Ayan. Sana, Miss Borja? Diba? Ako na kasi lang po mag-share screen. Baka po, Okay. Sige. share Sige, screen ko Red. na. Anak ko, Miss Reg, pwede po ba? Sorry ma'am, di ko makita po. Okay lang. Sige. It's okay. Sorry ate, no, ko lang nabasa yung chat mo. Sige, taas mo pa. Doon sa umpisa. Okay na po. Nakikita na po yung screen. Yes. Ano ba tawag dito? Ibaba mo lang or itaas? Ibaba mo. Dapat sa umpisa muna. Kasi nandito ka na sa medyo gitna. So, doon muna sa taas. Okay. Ayan. Diba? Before kasi, doon sa aking previous classes, I just share the study material, the full text study material. And one of the feedback is, sana daw may presentation ako, di ba? Kasi daw sinashare ko lang yung aking study material. It's boring, it's pure of text. So, I've made a presentation na may mga images para hindi kayo maboring. Kasi I know my class is, the lesson is boring itself. So, I tried to put some graphics, some images in it, para mas maaliw-aliw naman kayo. Okay. So, as we've said a while ago, anong obligation? No, kita nyo yon? Pag nakapirma kayo, because not really in writing, the contract is one source of an obligation kung saan yung the one party is voluntarily and freely signed or entered into the contract, and then pumirma siya doon. So once na nakapirma siya doon, then you are obligated, you are required to deliver what is asked of you. Halimbawa, sa isang contract of sale, di po masyado makita. Di daw masyado makita, Rainiel. Yan, sige. Pa-zoom po, onte. Yan. Yan. Tapos ibaba mo. Ay, baba. Hindi. Sorry. Doon sa umpisa. Ayan, yung unang picture. Ayan, oh. Diba, kikita nyo yung picture dyan? Anong kikita mong picture? Miss Evangelista. Anong nakikita mong picture dito? Unang picture. Evangelist. Yung handcuff and then the word that says my and your responsibility. Okay. So, kapag pumasok ka at hindi naman vitiated ang iyong consent, hindi ka pinersa, hindi ka pinilit, hindi ka tinakot, hindi ka in-intimidate, hindi ka blinakmail, but you entered, the other party entered into the contract freely and voluntarily with capacity to contract. We discussed last time, ilang taon lahat ba ng tao, lahat ba ng
tao, ng human being is has the capacity to enter into contract? What can you say, Miss Melinda? I cannot say your last name. Miss Melinda. Yes po, ma'am. Oh. So, what age dito sa Pilipinas ang mga pupwedeng pumasok sa isang kontrata? Who are those who have capacity to contract? Anong edad? 18 patas po. Okay. Anong last name mo, Belinda? Rolyoke po, ma'am. Rolyoke. Rolyoke. Oh, next time, unahin mo yung last name mo, ha? Okay po, ma'am. Sorry po. Sige. So, 18 years old and above, ha? So, majority age ka na, you freely and voluntarily entered into such contract, then you are now required to do what is asked of you. In a contract of sale, example, ha? Nagkasundo kayo na magbenta at yung isa, bibilhin yung bibenta mo. So, and Parang nawala si ma'am. okay. Na-unmute ako. Sorry po, ma'am. Okay. Sige. Saan na ba tayo? Ayun. You know, I am also a product of online setup, ha? When I entered law school in 2019, isang SEM lang kami. Nag-pandemic na. So, the rest of it, until ako mag-graduate, saka lang kami nag-exam. Saka lang kami nag-face-to-face kapag exam. Ha? So, all throughout, online ng aking law school. And I know, because I have classmates na, they record the meeting and then they sleep. Ah, so I do not allow recordings because I know that some one way or another may nagre-record dyan and then hindi nakikinig. Okay? So that you will just review it later on. No, I will not allow that. Okay? So just listen. At kapag hindi kayo nakinig, because itong mga dinidiscuss natin na ito din yung lalabas sa exam ko. Okay? So if you do not listen, if you do not take down notes, then nasa inyo yun. Okay? So, yan. Pupwede kang, anong sabi doon sa Article 56? Pupwedeng kapag hindi mo sinunod, yung terms, nag-breach of contract ka, yung terms and conditions sa kontrata ninyo, the other party can ask the court, ha? Pupwedeng magpatulong yung ibang partido na naagrabyado sa korte, and the court can order for either rescission or specific performance or even with damages. Always with damages. And remember, kaya meron siyang ano tawag dito? Meron siyang ano nga ulit tawag dito? Posas. Meron siyang posas because the law can reach you when you have breached the contract, you do not do what is asked of you in a valid civil obligation. So, you have the other party's responsibility and your responsibility as parties to the contract. But bago kayo magkaroon ng ganitong effect ng isang obligasyon, kindly pakitaas mo nga, Ray, kailangan mong malaman valid ba yung aking obligasyon na pinasok. So, saka ka lang nagkakaroon ng ganitong epekto, saka ka lang po pwedeng i-demanda kapag meron kang valid obligation. So, what are the elements of a valid obligation? Miss Evangelista.
Yes? Wala? Sige. Yes, Miss. Sino yung nagre-raise hand? Bilyones. Mr. Bilyones. Good morning, ma'am. Elements, active subject, passive subject, object or prestation, juridical tie or Vencolium juris. Okay. Ayun lang. Oh, okay, Mr. Bilyones. What do you mean by active subject? Ha? Ano ba ang tinatawag nating active subject? Bakit siya active? Ha? Tapos meron din passive. Bakit siya passive, di ba? When you compare the two words, nakikita mo na yun yung distinction. Active, meron daw, baka masabi ko yung sagot, ano? Meron daw active, meron naman daw hindi active, but passive daw. Yes. Sino unang nag-raise? Okay. Mr. Bensig. Mr. Yung Bensig. ano po, ma'am, yung active subject po, yun po yung may karapatan, yung oblige po. Yung Yun passive yung may subject, karapatan. ay, Yes, Mr. Bensig. yung passive subject naman po, siya po yung may tungkulin ng obligor po. So, kung may karapatan ka, Mr. Bensig, in relation to your karapatan, anong gagawin mo? You are? Maniningil po. Ikaw yung maniningil. Ikaw Opo, yung ako po yung magde-demand maniningil. ng... ikaw, sasabihin mo, I demand that you fulfill your obligations as stipulated in our contract. So, ikaw yung halimbawa, meron na kayong, ito na yung due date, nakalagay, ito na yung due date. Hindi pa rin niya ginagawa yung kanyang obligation. So, you demand the fulfillment of the obligation by the passive subject. So, passive naman siya because siya yung may tungkulin. Siya lang yung tagagawa nung dinidemand nung may karapatan. Okay? So, that is why it is called active and passive subject. So, remember, merong right and merong duty. Merong may obligasyon at merong may tungkulin. Okay? What about object or prestation and juridical tie? Object or prestation, ito yung pinag-uusapan. Ito yung ano ba yun? Ano ba yung dinidemand ni active subject? Ano ba yung in the first place nilalaman nung kontrata natin, ha? Ano yung kailangan niyang gawin? Kailangan niyang ibigay o tungkulin. And the juridical tie or vinculum juris is the sources of your obligation. Ano tong sources of obligation na sinasabi natin? Ito yung 5 lang. Law, contract, quasi-contract, delict, and quasi-delict. So, ito yung tie. Ito yung ito yung nagko-connect sa inyo. Ito yung nagbabind sa inyo. Okay? Ito yung pinanggagalingan ng obligasyon ng bawat partido para meron siyang karapatang mag-demand at meron siyang tungkuling gawin kung ano man yung dinidemand. Okay? So, next slide please. Okay. Yes, next slide. Yan. So, under the civil code, meron daw tayong tinatawag na nature. Merong nature ang isang obligasyon. Okay? Meron tayong tinatawag na civil obligations. On the other hand, meron namang natural obligations. So, unahin muna natin yung civil. Civil obligations. Okay. Sino pa ba yung mga ano? Mr. English Wenceslao Jr. Yes, ma'am. What are civil obligations? Those that are based on positive law
and give a right of action to compel their performance. Okay. So, what do you mean by positive law, Mr. English? Ano kaya sa tingin mo? Ano ibig sabihin ng positive law? So, may negative law kaya, Mr. English? Kasi may Yes. positive. Yes, ma'am. Ito po bang regarding po sa civil obligation kunyari tayo po yung uutang, meron po tayong civil obligation kapag yung nagpautang ay nagsampa ng kaso sa atin, for example sa small claim, bilang mangungutang meron po tayong civil obligation na dapat sundin. Okay. So, bakit? Because they are based on positive law. Ano ibig sabihin ng positive law? Batas. Wala tayong tinatawag na negative law. Pero pag sinabing positive law, may batas kasi na nagtatakda. Okay? So, joke lang yung negative law. Walang negative law. Baka sabihin nyo meron. Positive law, ibig sabihin, mayroong na-enact. Merong nakatakdang batas patungkol dito. Okay? So, civil obligations daw kapag ang obligasyon ay nababatay sa isang batas. Okay? That, yung batas or mga rules, okay? Rules, ano pa ba yung law, rules and regulations, mga ganyan. Because executive agencies can issue rules and regulations also, just like the LTO, the LTFRB. Meron silang mga rules and regulations na kailangan din sundin ng ating mga stakeholders. Halimbawa, for land transportation, syempre kailangan sumunod yung ating mga motorista o ating mga land traveler, di ba? So, the LTO is the agency that is tasked to create rules and regulations pertaining to land transportation. Meron din naman tayong marine transportation. So, hindi pag positive law, merong na-enact o merong rules, merong written rules and regulations pertaining to this act. Okay? At kapag hindi nasunod yung rules and regulation na yon and merong right of action to compel their performance, ibig sabihin po pwede kang idemanda, po pwedeng pumunta sa korte at mag-file ng case against the person na korte or even administrative bodies. In case of LTOs, they have administrative violations, di ba? Pag nag-violate ka sa mga traffic rules, saan ka ba? Hindi naman agad-agad sa korte yon, di ba? Di ba sa violation ng traffic rules, anong mananagot mo? Yung lisensya mo, it's an administrative action. Yung ating kasing sa korte is at civil. It's either civil or criminal only. Administrative actions could be filed in administrative bodies, just like LTO, sino pa ba yung mga may mga power, may mandato to LTFRB kapag nag-violate ka dun sa iyong prangkisa. Kasi because the LTFRB is the one issuing franchises. Okay? O kaya sa mga government employees naman, the civil service, it's administrative actions. Okay? So, hindi lang civil, criminal, but also administrative action. So, as employees kayo, paano ba natin ma-associate ito kung sumusunod ba ang iyong employer? It's pag government ang iyong employer, saan kayo magpa-file ng case? Civil service. Pero pag private, saan naman ang filing ng mga violations of the labor code? Sa Dole. Yeah, bago ka sa dole. Bago muna sa labor arbiter under the NLRC. NLRC is an attached agency of dole. Okay, so doon ka muna sa iyong labor arbiter kung saan kang region ng NLRC. So, pag labor arbiter, first kasi labor arbiter and then NLRC. So, may kanya-kanyang labor arbiter per region. So, kung sino yung nandito sa Manila, NCR. Okay? Labor arbiter sa NCR. So, ganon. Sino ba yung mga, di ba? Are you aware with the Cebu earthquake?
Di ba? Sinong nasa BPO industries dito? May earthquake pero naawol. Ha? May earthquake, umalis, umuwi. Yung isang BPO worker. And anong nireport sa kanya? Awol siya. Absence without official leave. So naawol daw siya. So nag-file siya ng reklamo. Diba? Violation of the labor code. So yon. Saan? Sa DOLE, NLRC, or labor arbiter. Kapag naman, government employees naman, it's with the Civil Service Commission. Okay. So yon. Next slide, please. Essential characteristics of civil obligation. So, ito yun Ano ang isang bakit napakahalaga? Bakit napakahalaga ng isang civil obligation? Because you can go to the proper authorities and file the proper action. Hindi ikaw magsasuffer na mag-isa. Merong mga ahensya, merong mga agency, proper authority that are mandated to help you in case you are aggrieved. Merong legal enforcement. Merong kang tatakbuhan. Merong kang tatakbuhan para matulungan ka o ma-fulfill kung ano man yung hindi nagagawa nung employer mo, nung kausap mo sa kontrata, 'di ba? Nung kaagrihan mo. Okay? Kung employment contract yan, yung employer mo. Kung contract of service yan, kung sino man yung kausap mo doon sa kontratang yun. Okay? Compulsory performance. Okay? Compulsory performance. Pwedeng persahan siyang mapasunod. Otherwise, kasi merong kaukulang parusa. At tandaan ninyo, since civil obligations lamang ito ay danyos. Merong kaukulang damages o danyos perwisyo. Merong kasing parusa na pagbabayad ng danyos perwisyo kapag hindi sumunod dun sa obligasyong nire-require. Okay. And juridical necessity. Ayan. Parang pare-pareho lang naman ang ibig sabihin nito. Legal enforcement, compulsory performance, juridical necessity. Okay? Ang bottom line nito is kapag valid civil obligation ang iyong pinirmahan, then meron kang matatakbuhan. Okay? May matatakbuhan ka, may tutulong sa iyo na proper authority para ma-compel mo yung other party to perform his or her duty. Okay? Next slide. So, anong ibig sabihin ng juridical necessity? The keyword in all this, the effect of a civil obligation is, remember, juridical necessity. Ang ibig sabihin ng juridical necessity, Albert Nino Albina. Mr. Albina. Albina. No camera, no audio, Mr. Albina. Miss Torres, Abigail. Torres? Ma'am, hindi po siya maka-attend kasi nasa team building daw po ng work po. Kasi last time po na suspend, ngayon daw po itinuloy ng company po daw. Iyong Sugimoto? Hello po, ma'am. Hindi po, Suniga po yun, ma'am. Pero attend po ako. Okay. Sige, wait lang. Sandali. So, Miss Borja, sinong nasa team building?
Si ano po ma'am, si Torres po, Abigail. Nag-message po siya Torres. kanina po. Opo. Okay. Team building. Miss Sugimoto. Yes po ma'am. Ayan. So you're here, Miss Sugimoto? Yes po. Ayan. Can you answer my question? Yung juridical necessity po kasi sa may ano po, may legal na pananagutan. Hindi lang moral. Kung hindi mo tinupad yung isang contract, pwede kang i-demanda. Okay. Good morning, ma'am. Hindi ba ako makapag-open kasi may meeting po ako sa work. Pero good morning po, ma'am. Sorry, di po ako makapag. So, bakit? Anyway. So, nag-work kayo pag Saturday? Sorry po, nasa seminar po ako. Nakinignan po ako. Good morning po, ma'am. Sorry, nasa work. So, ang dami pala ninyong nasa work. Bakit ninyo kinuha tong schedule na to? Supposedly, di ba? Ito yung schedule natin because ito yung hindi kayo nasa work. Tama? Because I have other classes na yun yung schedule namin because yun yung day off nila. So, bakit kayo pumayag ng ganitong schedule kung may trabaho pala kayo? Good morning, ma'am. Hindi po ako makapag-open cam. Yung mga hindi makapag-open cam na nasa work, i-note mo yun na secretary. I-note mo yun because kapag palaging hindi naka-open cam, 3 hindi open cam is absent, okay? Hindi po pwedeng ganito palaging excuses, ha? Okay po, ma'am. Because our schedule supposedly, kaya ito yung schedule natin because this is the day na wala kayong pasok. This is your PUP day. Huwag nyo i-take for granted yung PUP. Binibigyan na nga kayo ng pagkakataon na second chance, di ba? Second chance ninyo ito. And then you take it for granted. Note those who are no cameras and nakikinig. I do not agree. Nakikinig lang. Maniwala ako sa inyo. Next slide. Next slide. Yan. Natural obligations. So, meron tayong tinatawag na civil obligations. Meron din namang natural obligations. So, maliwanag sa atin, pag obligasyong sibil, merong pananagutan. Merong kang matatakbuhan. Merong tutulong na ahensya at korte para to compel. Ano ba yung Tagalog ng to compel? Para mapuwersa kung hindi siya voluntaryong gawin yung kanyang tungkulin, ay mapuwersa siyang gawin ang kanyang tungkulin base sa kanyang obligasyon na nakatakda batay sa batas, batay sa kontrata, quasi-contract delict or quasi-delict. Okay. Pero meron din naman tayong tinatawag na natural obligations. So ano naman ang natural obligations? Yes. Miss Valdez. Hello po, good morning. So yung natural obligations po, yung mga bagay na moral duty na walang legal binding. So magbibigay na lang po ako ng example for better understanding. So halimbawa po may mga kamag-anak na tinutulungan, parang medyo ang dating po nun kasi kapag maniningil, parang utang na loob na lang, pero moral obligation na lang po yung pumapasok po siya sa natural obligation. Yun po. Oo. Kasi naalala ninyo yung civil obligations na tinatawag natin kanina based on ano yon? Di ba sinabi natin kanina based on Miss Evangelista. Civil obligations are based on yes, Mr. Cesista. Based on positive law. Correct, Mr. Cesista. Diba?
based on positive law, merong nakatakdang batas, rules and regulations na nagbibigay ng, kasi doon sa batas natin may nakalagay, ito yung mga penal provisions. Ito yung mga may kapag hindi mo ginawa itong mga ito, ay ito yung kaukulang parusa. Consequences po. May consequences. Palaging ganun yung ating mga batas and rules and regulations. May nakatakda na doon. So kapag hindi mo nasunod itong obligation na to, then alam mo na yung possible consequence ng action mo na yon, di ba? Ganun yung ating ganun yung layout, ganun yung format ng ating mga batas. Ganito yung mga obligasyon mo, kapag di mo nasunod, ito yung consequences. Ganun. So here, in natural obligations, it is not based on positive law. Walang nagtatakdang batas, walang nagtatakdang rules and regulations, pero ano ang nagtatakda? Ano ang nagko-compel sa isang tao para gawin iyon? It is based on Kabutihang loob. Moral. Yeah, raise your the raise hand. Click the raise hand. Para ano ko sa inyo kung ano man yung kaukulang. Ma'am, babawi na ako. Naririnig niyo na po ba? Sino to? Raise your hand. Click the raise hand button so that I can record your answer. Okay? Miss Pido. Based on moral duties. Moral duties. Yes. Di ba nandiyan na sa ating nandiyan sa ating slide. Based on equity. Based on the notion of doing what is right and wrong. Kasi kapag tanungin kita, Miss Pido, ano yung moral duties? Sige nga, ano ang moral duties, Miss Pido? Yung mga tama pong bagay na dapat gawin na kahit hindi po nakalagay sa law, hindi po pagpatay, pero alam naman natin po na morally yung pagpatay is mali. So kahit wala pong law na nagsasabi na mali yun, because morally alam naman po natin na mali yung pagpatay, is hindi po natin gagawin. Okay. So, ano yung basis natin dito? Dito na papasok yung sinasabi ng kaklase nyo kanina na Biblia. Ang source ng obligation mo ay sa Biblia, because this is what you are taught from the meron tayong konsepto ng depende kung ano yung mga religion ninyo dito. Pero meron tayong konsepto ng higher being, Meron tayong higher being that na nakasubaybay sa atin, sa atin lahat bilang kanyang mga creation, na gagawin natin what is right or wrong. Diba? So, that is moral duty. Ang source nun, hindi na itong mga batas na itinakda ng ating legislature or kaya the administrative body, but on higher cause na siya. Diba? It is based on the Bible or based on the golden rule. Do you know what is the golden rule? Do you believe in the golden rule? Diba? Sabi ko nga, I teach ethics before. Diba? Kahit sino bang dito, devout Christian, palabasan ng Biblia. Diba? Kahit hindi kayo palabasan ng Biblia, kahit hindi kayo palasimba, you are not a devout Catholic or Christian. If you know the golden rule, then I think you are set for ano. Yes, Miss Bantang. Ito lang po yung pagkakaroon ko. Golden rule is huwag mong gawin sa iba kung ay gawin sa iba. Correct me if I'm wrong. Correct. That is the golden rule. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Yun. That is the source of natural obligations based on equity and based on the notion of human beings about right and wrong, or yung tinatawag ni Miss Pido na moral duties. Okay? So dahil based lang ito sa, hindi naman lang, based ito sa equity or right and wrong, wala kasing
nakatakdang batas na nagkakaroon din ng nakatakdang consequence, di ba? Walang nakalagay na ito yung mga obligations, ito yung consequence. So tandaan ninyo dito sa Pilipinas, kung walang nasusulat na batas, then wala kang violation. Okay? Because sa atin dito sa bansa natin, hindi tayo yung common law practice, yung matagal nang napapractice ng isang society at ang effect na nun ay parang batas na. Hindi tayo ganon. So kapag walang nasusulat na batas, ibig sabihin ay walang violation. Wala kang consequence. So wala ka ding pinanggagalingan, wala ding panggagalingan yung other parties para magdemanda sa'yo. Wala siyang legal basis. Okay? So, ano ang characteristics ng isang natural obligations? No legal compulsion. Hindi kanya pwedeng i-demanda. Kung gagawin mo o hindi mo gagawin, yung iyong tungkulin ay nasa iyo na. Okay? Based on voluntary fulfillment. Nasa iyo lang yun kung gusto mo o hindi mo gustong gawin. Okay? Pero pag naniniwala ka sa karma, siguro, mga ganun na yung iyong basis ng paggawa. Okay? Because it is based on equity. Okay? Based on the notion of right and wrong. Yon. No demandable right. So, hindi kanya po pwedeng kasuhan. Hindi kanya po pwedeng hindi kanya po pwedeng dalhin sa barangay. Hindi kanya po pwedeng dalhin sa kung saan man. Okay? Unless, next slide please. Yan. These are the examples of natural obligations. Okay? Can you read the examples of natural obligations? Sige. Sino ba nauna? Miss Catalan. Examples of natural obligation articles 1424-1430. If the borrower pays interest agreed upon orally. Okay, stop. Because, ang interest lamang ay pwedeng singilin. It is legally demandable when it is based on writing. Kapag nakasulat. So, hindi ka po pwedeng singilin at idemanda kung wala namang nakasulat na sinasabing magbabayad ka ng 6% interest per annum or magbabayad ka ng kaukulang interest. So, dapat kapag siningil ka ng interest, dapat may nakasulat na probisyong nagsasabing mananagot ka ng ganitong interest kapag ganito, hindi ka nakasunod dito sa due date mo. Otherwise, kapag oral lang, ibig sabihin, salita lang, walang in writing, then it is not binding. So, saan siya nabibilang natural obligations? Because nasa iyo kung magbabayad ka o hindi ka magbabayad. At remember, kapag hindi ka magbayad at wala naman siyang proof na nag-agree ka in writing, then wala siyang basis to sue you. Okay? Wala siyang basis na magdemanda. Next. Kindly continue reading, Miss Catalan. Number 2, performance after civil obligation has been prescribed. Sige, go. Continue. 3, reimbursement of third person for debt that has been prescribed. 4, restitution by minor after annulment of contract. 5, payment by heir of debt exceeding the value of property inherited. Okay. Sige, thank you, Miss Catalan. So, performance after civil obligation has been prescribed. Meron kasi yung word na prescribe. Meron tayong konsepto ng prescription. Ibig sabihin, meron lang duration. Halimbawa, 4 years, 6 years. Meron lang duration on kung kailan po pwede kang mag-demand. Po pwede kang mag-file ng case. Okay? So, halimbawa, in writing, based in writing yung iyong paniningil, then 4 years. Siguro, you can file a case within 4 years. Kapag after 4 years na, since nung nag-demand ka at hindi siya nagbayad, then the action has prescribed. Okay? So, wala ka nang, you sleep on your right. Pinabayaan mo yung karapatan mong magdemanda.
Okay? So nag-prescribe na yung iyong karapatan, then hindi ka na po pwedeng magdemanda. So that is an example of natural obligation. Halimbawa, tapos na yung 4 years na yon, tapos na, prescribe na, pero nag-fulfill pa rin yung kausap mo nung 10 years, after 10 years, then that is natural obligation because yung kanyang fulfillment is voluntary na lang because the right of the active subject to demand and to file a case has already prescribed. Ganon din yun sa reimbursement of third person for debt. Basta yung may tawag tayong prescription. Okay? Restitution by minor after annulment of contract. Restitution because minors cannot enter into a contract. Walang invalid contract ang isang kontrata na pinasukan ng isang minor de edad. Okay? So invalid. Alam na niyang invalid yung kontrata na yon. Pero sumunod pa rin siya, ginawa pa rin niya. Nung major, na siya, 18 years old and above na siya. So, inacknowledge pa rin niya yung kontratang pinasukan niya nung minor siya at ginawa pa rin niya yung obligasyon na nakalagay doon noong hindi na siya minor, then that is what you call natural obligation. That is restitution. Okay? Payment of heir of debt exceeding the value of property inherited. So, I have a question. To you. Are heirs o yung mga tagapagmana, are they required to pay the debt of their parents? What do you think? No. No po. Don't answer, just click the raise hand. Miss Borja. Hindi po, ma'am. Yes, why? Kasi utang po yun ng magulang, ma'am eh. Obligasyon dapat yun na magulang. Kaya lang sa kasamang palad, namatay po yung bata. Wala din naman, yung magulang po. Wala po ding batas na nakalagay po na kung ano yung utang ng magulang ay siyang magbabayad ay yung anak po. Paano, Miss Borja, kung may ari-arian ang magulang na namatay? Doon po papasok po yun, ma'am, na siguro po pwedeng yun po yung magiging prenda niya or kabayaran na doon sa mga utang ng magulang niyang naiwan po. Okay. Mr. Cruz, do you agree with Miss Borja? Ano po, sa akin ma'am pagkamana. Sorry, Miss Cruz pala. Yes Sorry. po. Pagkamana po kasi, halimbawa may minana ka. Kasi meron kasi kaming ganyang case, yung sa pinsan ko. May pera yung nanay niya sa bank. Ang ginawa ng kailangan daw munang ipa-lawyer tas ipa-dyaryo, parang ganun. Kasi titignan daw kung may mga utang muna yung parent, yung namatay, bago nila makuha yung pera. I mean, ibabawas doon, parang ganun. Mm-hmm. Lahat. Correct. Kung may penalty or may kailangan silang bayaran sa property or whatsoever, basta lahat-lahat yon, ibabawas yun doon sa pera na makukuha nila, bago nila makuha yon. Yes, that's correct. Kasi, kung may pagkakautang ang mga magulang, ang tawag doon sa ari-ariang natira, o yung naiwan nila ay estate of the deceased. Halimbawa, dalawa sila na namatay. So, bago makapagmana ang mga tagapagmana, kailangan mo ng malinis, mababayaran ng mga pinagkakautangan. At hanggang may utang, ay hindi po pwedeng magmana. Kahit nakamana na sila later on, halimbawa, napaghati-hatian na nila, yung pinagkakautangan nila ay po pwede pang habulin. Kahit naka-transfer na sa pangalan ng mga pinagmanahan, kung hindi muna na-settle yung debt ng estate. Okay? So, yung question kanina, pwede bang may obligasyon ba ang mga tagapagmana na bayaran? Kasi tingnan nyo yung word, exceeding the value of property inherited. Sobra. So, halimbawa, walang obligasyon ang mga anak na bayaran ang pagkakautang ng kanyang mga magulang kung wala naman siyang minana. Saan manggagaling? Alangan naman sa sarili niyang pera o sarili niyang bulsa manggagaling yung pambayad. So, yun yung hindi pinapayagan ng batas natin. Pero, except kung may ari-arian yung mga pumanaw, then ang sasagot doon sa pagkakautang ay yung mga ari-arian.
Okay? At yung pagkakautang na yon ay hanggang dun lang sa pag-aari. Hanggang dun lang sa extent nung gaano kalaki yung pag-aari. Kung kulang yung pag-aaring naiwan at mas malaki yung utang na naiwan ng magulang, then wala nang obligasyon yung mga anak. O wala nang obligasyon na bayaran yung sobra. Kung hanggang sa extent lang nung minana nilang ari-arian. Okay? Kasi ang sasagot sa mga utang is the estate, hindi yung mga anak. Estate of the deceased, not the heirs. Okay? Remember that. So next slide, please. Ma'am, question. Yes. Evangelista po. Yes, Miss Evangelista. Diba po, hindi siya, sabi niyo nga po, it has to be the estate yung kailangan na magbayad dun sa naiwan na utang ng mga magulang. Has the estate, does those estates has to be declared legally to a lawyer before it can be considered as an estate? Aba, syempre. What do you mean ba? Because there are some estates that's not legally declared po, di ba? For example po, golds. Some of them are not really declared officially to a lawyer. Can that be counted as an estate legally, even if it's not declared to an official lawyer of the family or anyone that's been dead? So depende dun sa mga may nakapangalan, may mga properly documented. Kung ganyan na gold at hindi naman paano ba gold bars lang yan, wala naman siyang mga titles, So siguro pwede nang hindi mahabol 'yon. Pero yung mga titled, halimbawa real estate property o kaya mga bank deposits, yun kasi declared 'yon. So yung sinasabi mo, mga jewelry, mga gold, mahirap nang habulin 'yon. Okay, mahirap nang mahabol 'yon. Otherwise, merong magsasabi doon sa nakakaalam, meron pa yang naitatagong gold or mga jewelry. Pero, I think, mahirap habulin yon because ang talagang mahahabol lang yung mga may titulo, yung mga nasa bangko, ganyan, yung mga stocks halimbawa sa corporations, mga ganyan, mga corporate stocks o kaya mga mutual funds, mga yung nandun sa yung may dokumento. Okay? So yun ang magiging parte ng estate ninyo. Pero yung I'm not sure yung mga appliances, mga ganyan, the car, yung sasakyan kasi may may registration yan. Yung mga naka-register, yung mga naka-register, yun yung mahahabol. For sure. Sigurado tayo doon. Okay? That's all. So it's already 10:36. Okay? Thank you everyone for attending our class. I will just pakitaas mo pa nga Reg. Tingnan mo, meron akong meron akong isang case dito. For your asynchronous activity, I'll just assign a case for you to read and then submit it before the next synchronous activity. Kasi yung di ba next natin October 25 na. October 25. So October 18 meron akong i-assign na isang case sa inyo, and then the on how to do a case digest ibibigay ko na lang kay President, kay Miss Borja, and then she will share it with you, and then you will submit one case, and you will submit the case digest on October 18. Okay? Miss Borja will collate it again. Ilagay mo lang sa Miss Borja, pagsamahin mo na lang siya sa isang file, kahit isang PDF file lang, ha? Para ma-easy. Huwag na yung isa-isa sa PDF drive, okay? Ay, sa Google Drive. Okay? Sige. Okay na ba tayo sa attendance? Yes po, ma'am. I-send na lang po ulit namin sa inyo po, ma'am. Okay. Sige. Thank you everyone and see you on October 25. Okay? Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Wait, ma'am, nasan po yung activity? Thank you po. Thank you po. Send ko sa Miss Borja. I-send sa GC. Okay? Yung activity. Opo. Salamat po. Thank you po, ma'am. Ingat po. Thank you, ma'am. Happy
birthday, Kix. Happy Teacher's Day po, Happy ma'am. birthday, Jay. Oh, sino may Tita Jex. birthday? Ba't ngayon RJ birthday? po. Oh, Si Miss happy RJ po. birthday. Ilang taon ka na? So, sige, Nag-leave next na siya, na. ma'am. Left na. Oo nga eh. Ngayon yun lang sinabi. Patapos na kasi. Sige. See you everyone on the 25th. Okay? Thank you po, Thank ma'am. you. Ingat po. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day, ma'am.